na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Wow! Post muna natin mga ka-Duterte solid. Grabe ka, Ate Claire. Ay, nako po. Nako mga ka-Duterte. Grabe si Ate Claire magsalita. Mga ka-Duterte. Talagang... Ay, nako po. Iwan ko lang sa iyo, Ate Claire, no? Kasi alam naman natin mga ka-Duterte sulit kagabi itong nangyayaring rally ng INC. Di ba? Merong patutsada ang kapatid ni BBM dyan, si Amy Marcos, umakyat dyan sa stage. At ang daming tao at daming nakikinig at nag-viral yun. Alam natin lahat yun na ang itong anggob ay isang bangag. Diba? Anong sabi ni Amy? Mga ka-Duterte, ulitin natin ha. Gobyerno Oh, ay bangag! oh correct. Kita nyo na? Oh. Ngayon, ito, isingit natin to si Ate Claire mga ka-Duterte solid. Bago ang lahat mga ka-Duterte, isang pagbati sa inyo dyan, lalong-lalo na dyan sa Luzon, mga ka-Duterte, Visayas at Mindanao, mga idol, mga taga Davao, mga Bisaya, maayong gabi sa inyong tanan, mga idol. Unsa man, kumusta? Noon sa nani? Ate Claire, grabe. Kasi narinig nyo naman sinabi ni Aimee, di ba, mga ka-Duterte, ay may patutsada na naman siya sa kanyang kapatid. Kasi grabe kasi itong mga nangyayari ngayon, mga idol. Lahat ng mga Duterte ay talagang may kaso na. Rodante Marcoleta, Robin Padilla, General Ronald Bato de la Rosa, mga ka-Duterte. At ngayon, ito si Aimee kagabi ay talagang hindi mo na mapigilan. Talagang lantaran ang kanyang sinabi patungkol sa kanyang kapatid na si PBBM. Mga ka-Duterte ay gumagamit ng bangag. Oh, yun ang totoo ngayon. Ngayon, siyempre hindi makatiis si Ate Claire, mga idol. Ang banat ni Ate Claire ngayon, si Tatay Digong naman ang kanyang, naku po, mga idol. Kita nyo na sanabi niya. Dating Pangulong Duterte daw ay gumagamit ng ganito. Ay, nako po, Ate Claire. Ay, si Tatay Digong pa nga ang bumibira sa mga drug lord dyan. Di ba? At alam natin yan, may mga involved dyan na malalaking tao. Oy, mga idol, ka-Duterte. Tuloy natin tong sinabi ni Ate Claire, mga idol. Eh, talagang nakakatawa na, nakakagigil. Nagtataka lang din ako, no, mga idol. Pansinin yung maigi, bakit itong mga reporter dyan palang nakikinig lang sila? Wala silang reaction. Wala silang, totoo ba yan sinasabi mo, Miss, tagapagsalita? Kasi kung ako reporter, talagang sasagot ako. Lagi, di ba? Parang parang ang problema ng administrasyon ngayon, binabato nila sa mga Duterte. Sabi ko na nga sa iyo, pag may problema itong administrasyon ngayon, ibabato nila sa Duterte, mga idol. Ganun talaga. Kita kayo si Inday Sara na nanahimik lang. Binibigyan nila ng problema. Binibigyan nila ng aligasyon. Confidential pa, kahit wala namang... Ay, nako po. Kaya maraming nag-resign sa administrasyon ngayon. Kasi, mga idol, mahirap magsalita, no? Pag ang leader matino, talagang maganda ang buhay ng Pilipinas. Pag ang leader ay walang kwenta, ay talagang walang kwenta na rin ang Pilipinas. Nakikita nyo na ngayon, gutom, kahirapan, grabe ang krimen, grabe ang patayan, grabe ang nangyayaring nakawan sa pera ng bayan. Kaliwat kanan, corruption, pero walang investigasyon. Paano? Nandun, isa ang pangalan siya doon. Binanggit na nga ni Saldico, di ba? Huwag na kasi tayo pabingi-bingihan at magbulag-bulagan, mga ka-Duterte. Kaya nga ang INC nandyan. Nandyan ang INC. Wala na, lantaran na sa kanila. Talagang desperado na sila kasi ang Duterte, malapit ng eleksyon, ilang taon na lang, 2028 na.
wala na silang ibang mapukol, kailangan ma-impeach yan si Inday Sara. Hindi pwedeng hindi ma-impeach yan. Hindi talagang hindi pwede. Kasi once yan ma-impeach na, pero hindi nila alam ang taong bayan, pag once ginalaw nila si Inday, talagang magkakagulo ang lahat. Yan, si Rodante Marcoleta pa lang yan, ha? Hindi pa lang si Inday Sara yan. Paano na lang naku po, paano pag Duterte ang ginalaw nyo? Oh, 'di ba? Ganun lang 'yon. Oh, patutsada ni Ate Claire si Tatay Digong. Gumagamit daw ng pinagbabawal. Ay, naku po. Tuloy natin mga ka-Duterte. Manggigigil ka dito kasi sasabihin naman niya bawal ang fake news. Oh, grabe ka Ate Claire. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang Post tulong. muna natin. Ayan na naman tayo. Ito speaking sa mga mangingisda, 'di ba? Alam naman natin lang napakahirap ng mangisda diyan, itong mga mangingisda. Kung naalala nyo sa panahon ni Tatay Digong, pati itong mga mangingisda, may dala pang flag, 'di ba? Na proud Duterte pa sila. Kasi nga bumalik na sila sa pangingisda kasi napakahirap daw nila noon na mangisda kasi 'di ba? Sa Dilawan pa lang yan noon, ito si Trillanes. 'Di ba? Ilang beses, 'di ba? Doon yung nagsimula Kaya nakuha yung Scarborough Shoal. 'Di ba? Tinanong siya ni Enrile, anong ginagawa mo doon sa China? 'Di ba? Ngayon, doon nagsimula 'yan. Nakapasok na itong China sa natin. Parang perimeter zone ng Pilipinas. Ngayon, hirap na tayo kasi may mga Coast Guard na ng China diyan. Yan, nagrereklamo na sila noon. Ngayon, nung dumating ang Duterte, medyo nagbago. Nakakalabas-pasok na raw sila, maluwag. At nakakapangisda ng maayos, kaya proud na proud pa sila. At pumunta pa itong mga mangingisda doon sa panahon ni Tatay Digong at nagpasalamat. At itong magsasaka na sinasabi ni Ate Claire, naku, pinagbibigyan pa ng lupa ni Ate Claire yan. O, alam natin ito ngayon, yung isip pa sa mga lupa-lupa na pinabigay. 'Di ba? Balita na naku po, ba? Balita nila noon na parang kinuha ulit. Pero sa panahon ni Tatay Digong, naku, pinamudmud na ni Tatay yan. Binigyan pa ng titulo. 'Di ba? Grabe itong ngayon, Grabe. Napaka to ngayon. Ang sarap, ang sarap sigawan Alam mo, mga reporter dyan, kayong mga reporter dyan, nakakaya kayo dyan. Nakikinig lang kayo ng akala nyo totoo yung mga lahat ng sinasabi. Obvious na obvious Napaka-obvious yung sinasabi ni Ate Claire, mga ka-Duterte. Sorry po, Ate Claire. May respeto ako bilang isang babae ka. Tagapagsalita ka ng Malacanang. Binoto namin ang presidente na si Bongbong dahil sa mga Duterte. Yun talagang totoo. At wag nilang depensahan kung ano yung mga kasalanan. Kung ano yung binabati ko sa kanya, kung gumagamit man siya ng pinagbabawal, at kapatid niya nagsasabi, bakit Duterte na naman ang pinopunterya, mga idol? 'Di ba? Pansin nyo, pag may problema talaga yan, itong sabong-sabong nga, napunta na naman sa Duterte. Sabi ko nga sa iyo, si Bongo, delikado yan Kasi nakakunik kay Bongo yung sabong-sabong. Mga idol, mga ka-Duterte. Delikado si Bongo dyan. Hahanapan ng butas ang mga solid Duterte talaga. Hahanapan ng butas si Marcoleta. Ayan Yung 75 million na sinasabi na donation. Ngayon, kasi nga nagastos daw. Wala na sa salin, bakit daw hindi nilagay? Nako, hanapan ka na, plunder case. Di ba? Tuloy natin mga idol, grabe. Na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan, o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po Sus mga idol. ang
Isipin niyo mga idol, gagawin ba ni Aimee yan? Pangalang Marcos, sisirain niya dahil lang dyan sa ambisyon niya? Ano bang ambisyon ni Aimee? Maging presidente? Eh, senador na nga siya. At kapatid niya yun. Isipin niyo mabuti mga ka-Duterte. Tingin niyo ang ginagawa ni Aimee Marcos ay pangsarili, na bulag-bulagan, paninira sa, ano yun, paninira sa kapatid niya? Anong klase yun? Pangalang Marcos ang dinadala niya. At ilang taon nila to inantay. 'Di ba? Inilibing ni Tatay Digong yung ama nila. Ito si Senyor. 'Di ba? Ang laki ng pasalamat nila. Ilang taon dumating yun. Grabing batikos ang tinanggap ng mga Duterte dahil doon. Dahil ang mga dilawan ay ayaw talagang pumayag yan. 'Di ba? Ngayon, nagsanib pwersa ang dilawan at saka itong pula-pula. Oh, ngayon, gusto nilang hilain pababa ang Duterte. Kasi grabe ang pamamayagpag. Sa tingin nyo, ito si Aimee Marcos, may interes siya sa pagiging presidente o ano pa man? Wala na. Ang gusto lang ni Aimee Marcos ay linisin ang pangalang Marcos. Nung panahon na dumikit sila sa Duterte, ang bango nila. Ang bango. Kasi mabango ang Duterte, mga idol, mga ka-Duterte. Mabango ang Duterte kahit saan. Namamayagpag yan sila sa Mindanao. Kaya nga ginusto sila ng tao kasi grabe sila magmalasakit sa bayan. Makikita mo talaga kung ano yung epekto. May resulta. Hindi yung puro salita, may gawa. Makikita nyo sila talagang lumalabas. 'Di ba? Minsan nagdi-disguise sila para lang makita nila yung nasasakupan nila. Kung ano yung problema, 'di ba? Kaya nga grabing problema ngayon. Mga krimen, grabing mga nangyayari mga idol. Mga bata, buong pamilya, pinapasok sa loob ng bahay, mag-ina, pati, mga kawawa. Kawawa tayo. Sa panahon ng Duterte, walang ganyan kasi takot. Takot gumawa ng kasalanan. Takot gumawa ng mga bisyo nila. Tapos ngayon, kasi alam naman natin to, ay hindi mo na maibubura na to, Ate Claire, sa mata ng tao at sa mga utak ng tao, na ang presidente talaga, ewan ko lang, pero kapatid niya yan, si Aimee Marcos, pero tingin ko talaga dyan, kapatid niya yan, gusto lang niyang gumising ka. Ganun ba? Bongbong. Anong ginawa mo sa bayan? Akala nating lahat, pati tayo na budol, akala nating lahat na ang Marcos ay sila ang mag-aangat sa Pilipinas. Dahil sa sinasabing gold. Nabanggit nyo na ni tatay, ang gold na wala pa nga eh. Reserve gold, mga idol. Ito yung tinutukoy natin. Diba? Bago kinuha si tatay, dinala sa dahik. Mayroon sinabi si Tatay Digong sa atin. Diba? Tuloy nga natin. Ipaabot na tulong ang ating gobyerno lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangingisda. Wait lang mga idol Naputol na pala. Ay nako, mga idol, sorry. Pero sorry no sa lahat no. Pero itong nangyayari sa atin, kailangan palitan na talagang presidente. Magulo eh. Magulo yung bayan natin. Kawawa tayong mga mahihirap. Kawawa at kaming nasa abroad. Alam niyo kung bakit kawawa? Grabe ang padala namin talagang parang di na, parang akala mo nasa Pilipinas na lang din kami. Parang ganun lang. Di katulad noon na pag magpadala ka talagang ramdam na kahit papaano may nag-abroad dahil sa ganito ang bilihin sa Pilipinas. Mura lang. Maayos yung sistema. Ngayon, di mo na maramdaman ng ganun. Lahat nagmahal. Ay, naku po. Napakainit ang balita ngayon. Ito yung rest back ni Ate Claire sa sinabi ni Aimee Marcos. Pero bakit naman Duterte talaga ang, ba? Dapat pagtuunan nila yung pansin, yung korupsyon. Kasi dito, sa sinabi kasi ni Ate Claire mga idol, itong kanina sa press con niya, binanggit din niya itong nangyayaring korupsyon sa totoo lang. Pero,
play safe pa rin siya. Ang ibig kong sabihin, kasi itong flood control na nangyayari, di ba alam naman nating lahat dyan ay nabanggit itong mga senador, nabanggit si speaker, nabanggit ang Pangulo. Bakit hindi nila mabanggit-banggit ng mga reporter? Di ba? Anong klaseng tanong to? Banggitin kaya ng mga reporter harap-harapan kay Ate Claire. Ate Claire, anong masasabi nyo dito sa pahayag ng 18 Marines na kasama pala ang mahal na Pangulo at itong speaker? Di ba ganun? Oh, panoorin natin itong salaysay ni Ate Claire kanina. Karugtong pa rin ito mga idol. Panoorin natin. Knowledge and address the country's real problems. Nag-ugat ang mga usaping ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas, sa mabilisang pagpapanagot sa mga taong sangkot. Kahapon, tinanong tayo, ang sabi natin kay Ivy, wala pang 1 taon, pero marami nang nakasuhan, marami nang naipakulong. Ang isa nga po ay kaalyado pa ni dating Pangulong Duterte. I am referring to Senator Bong Revilla. Walang sinisino, walang kulay. Wala pang 1 taon. Pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila na... Mga idol, pansin nyo? Oh, totoo naman talaga may sinabi si PBBM na wala pang baka madali lang yan. May sinabi siyang may papakulong. Hindi ba? Nakulong naman talaga to si Bong Revilla. Tingnan mong sinabi ni Amy Marcos. Meron ngang naipakulong tapos babanggitin niya kaalyado ni Duterte. Isipin mo mga idol, anong ibig niyang sabihin ng mga tinutukoy? The way siya magsabi ng pabalik sa mga tanong ng reporter, meron talaga siyang laman na Duterte. Parang ibig niya sabihin, nanggaling ito sa mga Duterte, hindi ito sa administrasyon ngayon. Parang ganun ba? Noon pa to ang nangyayaring korupsyon, hindi to sa kay Bongbong Marcos. Sa Duterte ito nanggaling itong korupsyon. Parang ganun ang gusto niya sabihin. Di ba? Anong klaseng itong mga reporter? Mga reporter, napakaano naman. Obvious to obvious naman to. Bakit takot na takot kayong magtanong? Baka ayaw na kayong paupuin dyan sa Malacanang at ayaw kayong pabalikin kasi grabe kayong magtanong. Di ba? Ganun naman yun eh. Pili lang ng mga reporter dyan. Pag magtanong ka ng pabalang at mahirap sagutin, ay talagang tatandaan ka. Huwag mo nang papasukin yan dito. Ay, siyempre, pili-piliin talaga nila dyan. Sipin mo mga idol, no? Meron ngang nakulong. Pero hindi yun ang mga, nagulat na nga tayo, pati si Bong Revilla, nabanggit. Oh, nasaan na yung mga kongresista? Number 1 yun sila. Oh, di ba? Pati ito si speaker. Oh, pinagbabanggit yung mga pangalan nila. Wala, libre na. Ay, naku po. Tandaan natin to bago matapos itong administrasyon ni PBBM. Paano na lang yung mga pera natin? Wala, dala-dala na lang nila yon. Hayahay. Sa 6 na taon, grabe. Paldo-paldo sila. Grabe, milyones talaga ang nakuha nila sa atin. Hindi lang siguro. Paldo-paldo talaga sila mga ka-Duterte sa pera ng bayan. Kaya once makaupo ang Duterte, talagang mabubulgar lahat yan. Ibubulgar lahat yan. Sana Duterte talaga maging presidente. Kaya paglaban natin to. Kasi karapatan natin to mga idol. Pera natin lahat yan. Tanggalin na yung kongreso talaga. Yung mga congressman dyan, siguro may pili pa dyan matino at totoong maglingkod. Pero halos lahat talaga dyan, wala. Pera natin yan, mga idol. Kaya yung pera natin napunta lang sa kanila, dapat ipagawa na lang ng mga tulay, pagawa na lang ng mga transportasyon, pagandahin yung Pilipinas. Ganun na lang, itutok nila sa ganun. Instead na ipasahod sa kanila. Inip sa 6 na taon ni dating Pangulong Duterte na walang halos nagawang. Oh, isipin nyo. Pangulong Duterte na naman nasa bibig niya, halos walang, walang nagawa. Oh, isipin nyo. Play natin ha. Pag-iimbestiga. Oh, halos walang nagawang pag-iimbestiga. Itong corruption. Naalala nyo itong 8 congressman?
'Di ba? Tinanggal niya na ano, na-kickball ni Tatay Digong kasi nahuli nga. 'Di ba? Wala talagang maimbestigahan si Tatay halos diyan kasi meron siyang anti-corruption na tinatawag. Oh, meron siyang anti-corruption itong presidential. Paak. Eh ngayon yung pag-upo pa lang ni Junior, tinanggal nila 'yon. Oh, kaya ang dami tuloy magnanakaw. Ito na po, isang halimbawa, 2018, nandyan na rin po si Senator Marcoleta. Kanila po na Tingnan mo mga idol, oh. Nagdala pa siya mga picture. Tingnan mo ang banat niya. Itong tawag niyan. Anong style niyang ginagawa ni Ate Claire ngayon? Hindi siya patutsyada eh. Yung may style siya ba? Pag may problema itong administrasyon ngayon at may mga batikos patungkol kay Junior at may mga intriga patungkol kay Junior, ang balik niya pag meron siyang interview katulad ngayon, mga ganyan, Duterte. Laging ganun. Pag may mga batikos patungkol kay Junior, ang balik niya Duterte. Ay, nako po. no question, kini-criticize ang mga flood control projects noon na naging ghost projects. 2018 pa po ito, nandyan na rin Hoy, mga reporter, sumagot naman kayo dyan. Huwag kayong tulala. Siguro natutulala kayo dahil sa parang nagulat kayo. Anong klaseng mga reporter kayo? Nasa harap kayo ng kaya nababatikos dito mga reporter eh. Tingnan mo pinagsasabi ni Ate Claire. Ay, nako po, nay. Diyos ko naman, Lord. Kaya nga sabi ni Inday, God save the Philippines talaga. Sa panahon ni Tatay Digong, wala tayong mga ganitong issue mga idol. Nakatutok si Tatay Digong sa crime, sa war on drugs, at saka corruption. Walang basta-basta makanakaw kasi mayroong paak na tinatawag, Presidential Anti-Corruption Commission. Yun ang nakatutok doon. Kaya ang itong mga kawatan, nagtitimpi. Wala masyadong nakaw. Mayroon man siguro itong 8 kongresista na nahuli ni Tatay. 'Di ba? Oh, hanapin nyo, i-search nyo yung 8 kongresista. Meron yun. Napanood ko sa balita yun. Si Tatay Digong pa yun. Kita nyo naman mga idol. Ghost project sa panahon pa daw ni Duterte. Matagal na siguro yun. Baka wala pa si Duterte. Ay, kita naman yung Bulacan no? Ninuno pa yan ng mga dilawan. Imposible. Kaya lutang ang kunting ulan lang sa Bulacan. Grabe ng baha. Noon pa yan, nararanasan nila. Alam natin lahat yan, yung Bulacan. Noon pa yan. Ilang dekada na. Dumating na lang ang Duterte. Kaya proud na proud tayong lahat. Oh, ngayon, Duterte pa rin nasa bibig ni Ate Claire. Sorry Ate Claire, may respeto naman talaga ako sa iyo. Pero pag ang pinag-usapan talaga ay Duterte at alam natin na hindi tama, ay talagang maraming magre-react. Mahirap yung ganitong sistema pag ikaw tagapagsalita, mga idol. Lalong masisira ang Pilipinas. Nakakahiya. Hindi to Pilipinas lang na nakakapanood ha. Buong mundo to. Isipin nyo si Tatay Digong nasa ICC na nga. Walang jurisdiction ang ICC tapos ginala nila doon. Ano yung si Tatay? Dayuhan ba si Tatay? Isa ba siyang anong tawag nito? Isa ba siyang anong tawag yan? Yung parang anong tawag yan? Pag mga taga Swedish ba tawag yan? O yung taga ICC, taga Netherlands. Anong tawag dyan sa taga Netherlands? Isa ba siyang ganun? Taga doon ba si Tatay? Presidente ng Pilipinas tapos ginaganon. Tapos isipin mo, grabe mga idol, no? Grabe, obvious na talaga to. Kaya minsan nakakaano eh. Parang hindi talaga maganda.
Kaya gusto na i-impeach si Inday talaga. Yun ang pakay nila eh. po Senator Marcoleta. Pero wala tayong masyado na dinig kung meron mga pag-iimbestiga na isinagawa kahalintulad ng ipinagawa ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. So sasabihin ba nating good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Hindi doon ako magre-react. Hindi talaga good governance. Para sa akin, opinion ko lang. Sorry. Kahit maka Duterte ako, hindi talaga good governance. Sorry, Ate Claire. Minus talaga sa akin. Kahit 1% good, wala. Minus pa. Kita naman yun sa survey. Minus talaga. Paano maging good governance ang ganitong sistema, mga idol? Kahit nga PhilHealth natin, nawala pa nga eh. Pinakamahalaga yun, pangkalusugan. Lalong-lalo na sa mga itong may kapansanan. Paano maging good governance yun, mga idol? Sige nga, i-explain yun. Inamin pa nila yun, ha? Paano maging good? Yan ay pangkalusugan ng budget, pambansang budget ng pangkalusugan ang tawag dyan. Well, wala na tayong masabi kasi totoo naman talaga. Ang nag-react lang tayo kaya sa sinabi ni Ate Claire na good governance daw ang administrasyon ngayon. Well, sorry Ate Claire. Sorry talaga pero hindi para sa akin. Sorry sa mga loyalista kasi meron talaga diyang makaloyalista sa mga Marcos. Siguro ikaw nakaramdam na rin ngayon na hindi talaga maganda. Imposible hindi mo mararamdaman. Sorry sa mga taga-loyalista talaga. Talagang hindi good governance. Kung ikumpara mo sa Duterte, ang layo. Ang layo, napakalayo. Wala sa kilingkingan. Napakalayo. Di siya pwedeng ikumpara. Kung tutuusin, si Bongbong, hindi mananalo-nalo yan sa mga dilawan. Yan kay Leni. Ilang beses pa sila nagkatapat, hindi talaga siya nanalo. Kaya dumikit na lang sila sa mga Duterte para yung tiwala ng mga Duterte, itong mga DDS, ma-divert din sa kanya kahit maambagan lang siya. Ayun nga, naambagan nga. Pati si Speaker, naambagan. Martin Romualdez, hindi naman yan. Doon lang yan sa Leyte, pero Puriagaba, di talaga yan sikat talaga sa amin. Walang appeal sa amin yan. Na ang Marcos at itong mga Aquino noon, talagang yan ang talagang tribal na kumbaga magkaaway daw, 'di ba? Ngayon, yung dalawa na yun magkakampi. Ang gusto nila hilain ang Duterte pababa. Grabe ang pera ng Pilipinas. Ang daming pera ng Pilipinas, sa totoo lang. Kaya maraming mga politiko dyan, nakita nyo mga bahay nila ang gaganda, ang gagara ng mga sasakyan. At pag ang bayan nyo ay hirap na hirap pa rin at talagang tuyot na tuyot at parang walang nangyayari, lalong naghihirap kayo at lalong naghihirap yung komunidad nyo, sureball ang namumuno dyan sa inyo. Kurap. Sureball. Bakit nagawa ng Davao? Unti-unti. Di man ganun kabilis. Unti-unti. Unti-unti mong mararamdaman. Ganun yun. Pag matino ang leader talaga, lalo na ang presidente ng Pilipinas, maganda ang takbo ng ekonomiya. Alam natin lahat yan. Kasunod, tayong mga mahihirap kahit papaano mararamdaman natin ng konting ginhawa. Kasabay ang itong mga mararamdaman mo ang konting medyo maganda yung mga bilihin. Yan, tuloy-tuloy na yun. Maayos na sistema, maraming mga infrastructure. 'Di ba? Tapos mararamdaman mo parang proud ka na parang Pilipino. Maraming mga achievements. Maraming mga taga-ibang bansa na parang hahanga sa'yo bilang isang Pilipino kasi meron kang leader na ganito. Kasi ang taga-ibang bansa, makikita din nila yan kung paano mamuno ang isang presidente nyo. Paano mag-handle. Kagaya ng Duterte noon.
Sino bang presidente ang lumalaban sa mga droga? Kahit nga yung ibang bansa, wala. Takot. Kasi yung bisyo na yan ay napakatindi yan. Buhay ang kapalit mo dyan. Hindi lang buhay ni Digong ang kapalit. Buhay ng pamilya niya. Itong mga Duterte. Kung hindi lang to basta-basta rin ang mga Duterte, kung ano lang, parang kulangot lang sila, parang akala mo taga dyan lang, ay wala silang tapang. Matakot talaga sila. Matakot kayo harapin itong mga drug lord. Kita nyo naman mga lakas ng kapit eh. Diba? Tingnan mo yung mga ma-impluwensya ang kapit, hindi lang mga ano yan, politiko, mga, di ba, kita, alam na natin yan noon pa. Kaya matatawa ka lang dito sa balita ngayon kasi pag may problema talaga at may mga batikos at may mga viral na kagaya nun kagabi, si Amy Marcos, nagsalita, talagang ang balik niyan, Duterte talaga. Ay, tandaan nyo yan mga idol, ganun ang ano ngayon, kumbaga labanan. Kasi itong nangyayari ngayon ay hindi to labanan ng mga ano, labanan ng mga liderato. Kasi labanan ng pagiging presidente ang ano na ngayon. Inday Sara, kung iwan natin kung sinong katapat ni Inday, wala naman. Walang tatapat. Kahit itapat nila dyan, dalawa, tatlo pa sila, wala, hindi mananalo kay Inday. Walang katapat sila kay Inday Sara. Wala silang katapat mga idol. Kahit nga sabi nila si Vico Soto, ay sus, naku po. Malabo mangyari yon. Baka dyan sa Pasig, pwede. Baka sa Pasig. Mahirap yun kasi dilawan yun. Pamangkin ng Soto yun, kita nyo naman. Alam nating lahat yan. Sa Pasig pwede. Pero pag tumakbo siya, ibang usapan to. Ibang usapan. Napakabata pa nito. Yan, oh. Mahirap yun. Kasi malapit sa mga artista, malapit sa mga Soto. Kasi Soto naman talaga yun. Ewan ko lang. Kasi malapit yan sa mga dilawan. Nako po. Baka maano tayo dito. Mabudol na naman tayo. Kaya abangan natin itong mga ka-Duterte Sulit, itong mga balita kasi magugulat ka na lang. Ay talaga namang bakit ayaw nilang kasuhan si Amy Marcos, di ba? Yan, Malacanang. Kasuhan nyo si Amy Marcos. Ipakulong nyo. Bakit ayaw nyong kasuhan? Bakit ayaw nyong ipakulong? Grabe magsalita yun. Bulgaran pa. Presidente ha? Kapatid niya yun. Pero bakit di nilang magawa? Di ba? Bakit hindi nilang magawa? Ano yun? Totoo? Totoo ba ang sinasabi ni Amy? Tapos, hinahamon na sila ni Amy. Yung ginagawa ni Amy, panghahamon na yan sa kapatid niya. Gumising ka, bongbong, parang ganun. Atin niya kasi yan. Well, away ng kapatid, hindi natin alam. Hindi natin alam kasi ang iniingat-ingatan talaga ni Amy ang pangalang Marcos kaso ang taas ng expectation ni Amy Marcos kasi si Amy talaga ang nag-push diyan at nakiusap diyan sa mga Duterte. Actually talaga Bongo at Inday Sara talaga 'yon, 'di ba? Alam natin lahat 'yon. Ganun ang expectation natin. Nagpaubaya ang Duterte. Malaki ang expectation ni Amy Marcos nung naging presidente na si Bongbong. At malaki ang pasasalamat ni Amy Marcos sa mga Duterte. Alam natin yan noon, sa panahon ng tatay niya ay talagang hindi nila maipalibing yan. Kahit itong mga kasi kontra talaga yan sila sa mga dilawan noon. Grabe ang tribal nilang dalawa. Butot balat ka na dyan, hindi talaga nila ililibang dyan. Pero dumating ang Duterte, binigyan ng honor dahil presidente at sundalo. At respeto bilang isang presidente. Grabe. Di ba? Ganun yun. Pero ngayon, ewan ko lang.
We'll see. Kasi grabe na to si Marcoleta kasi grabe yung kaso niya, plunder pa naman. Matindi yun mga ka-Duterte pag sinabing plunder. Grabe yan, corruption. Pero grabe ang mga lantaran ng corruption, di ba? Pinagbabanggit yung pangalan ng presidente, Martin Morales, speaker, mga senador, mga kongresista, wala yun. Hindi naman nakulong yun, mga pinagbabanggit. Nagulat tayo, nakulong si Bong Revilla. Si Ejercito, ay si Jinggoy. Sino pa ba yung mga itong Diskaya? Wala na. Kawawa ang Diskaya. Kawawa talaga ang Diskaya. Kaya huwag kayong magpagamit sa mga kawatan, mga ka-Duterte. Kayong mga nasa mga kontraktor. Yung mga kontraktor, ano lang yan, kumbaga, tagahatid lang pera lang siguro yan. Ito talaga, may mga malalaking kickback yan, mga kongresista. Sila talaga. Ano lang yan, trabahador lang yung mga, itong mga kontraktor. Yung mga amo nila talaga dyan, nakaupo. Yun ang talagang malaking dyan. Kaya abangan natin itong mga nangyayaring rally rin sa EDSA mga ka-Duterte, itong INC kasi dumating si Marcoleta ngayon doon. Nagsalita siya. Kaya I hope na maging maayos, mapagmasid kayo sa palibot. Napakadelikado yan mga ka-Duterte kasi alam natin yan, itong pinaglalaban natin ay pagkakaisa. Laban sa ating buting senador na Rodante Marcoleta. At itong pinaglalaban natin para sa bayan. Mag-ingat kayo kasi hindi natin alam pagpasukin kayo ng ibang taga dyan. Hindi nyo alam kung anong mangyayari. Mag-ingat, magmasid sa mga bag, mga karton dyan na kahina-hinala. Mag-ingat po kayo mga ka-Duterte. Ha? Kaya abangan natin ang mga susunod na balita, itong mga update. Kasi mamaya, we'll see. Kaya maraming salamat sa mga nag-follow at nag-subscribe, mga ka-Duterte Sulid. Maraming salamat at mag-ingat and God bless sa inyong lahat. Okay? Bye-bye!